ito ang armado ng baril. Bigla nila silang tumayo lahat, silang lapat, tumayo silang apat. Tapos bigla nila sila nagsabi na hold up to. Kinuha, nung kinuha niya nung iba sa akin, yung isa, ginanon yung kamay ko, tinutukan ako ng baril. Posible daw na isa itong bagong modus na ginagawa ng mga masasamang loob para raw maisahan ang mga rumiresponding pulis. Parang nililito lang kami kasi magre-responde kami sa kabila tapos meron na namang nangyari dito sa other portion ng Commonwealth. Nangako naman ang otoridad na di sila titigil hanggat di nahuhuli ang mga salarin. Oscar Oida nag-alerto, 24. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung kapabayaan ang sanhi ng pagsabog sa kagawaan ng paputok sa 13 Martires sa Cavite noong isang linggo. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, kahit lumabas pang walang kasalanan ng naturang kumpanya, hindi na nila ito papayagang magtayo ulit doon ng pabrika ng paputok. Nakatutok si Mark Salazar. Ano man daw ang sabihin ng investigasyon, may kasalanan man o wala ang Star employment sa amin sa mahabang panahon. Meron pangamba na yung mga taga-13. Siyempre tatakot ng taga-13. Mahirap din kasi sa tao yung hindi yung may pangamba. Kaya pakikiusapan ko na sila na huwag na sa 13. Suportado raw ng lokal na pamahalaan ng mga biktima kung sila may maghahabla at hindi raw sila dapat matakot na walang makuha ng suporta kapag gumalaban sa Star Maker. Kung mayroong accident, hindi nila sinunod yung kung anong requirement, kung ano dapat nilang gawin for safety, dapat managot sila. Pero tila wala sa isip ng ilang biktima ang pagdidemanda. Hindi naman sila nagkukulang sa pagtungay kung magdedemanda pa kami, parang maayos naman sila sa pakikitungo sa amin. Yan. Kanina ang mga taga-NBI ang tayo sa television ng agalang ng mga tinapang ebidensya sa pinagsabugan. Nakasalalay raw sa testimonya ng mga survivor ang kwento kung paano nagliyab ang lugar. Pero ang pagsusuri sa mga natagpuang kemikal, ang naging pabayaba o may mali sa pag-iimbak ng mga paputok sa pabrika. Bukas at suportado naman daw ng Star Maker ang investigasyon. Handa raw silang humarap sa responsibilidad, lalo na sa mga biktima. At wala pa raw sa isip nila ang planong muling magtayo ng pabrika ng paputok sa 13 Martires man o sa ibang lugar. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, tuloy pa rin po ang operasyon ng bodega na ni-raid ng mga otoridad noong Biyernes dahil sa pagtatago umano ng libo-libong tangke ng LPG. Hanggang ngayon po kasi, wala pang naisasampang reklamo laban sa kumpanya. Nakatutok si Tricia Zabra. Galit na raw ang Energy Department sa mga nagtatago ng LPG. Kaya nung Biyernes ng gabi, niraid ng DOE at NBI ang warehouse na ito sa Santa Cruz, Maynila. 2,000 tangke ng LPG ang natagpuan, habang sa ilang lugar sa Kamaynilaan, walang mabiling LPG. Pero ilang araw na ang nakakaraan matapos ang raid, wala pa rin kasong na isasampa laban sa Francie Enterprise. Naghahanap pa raw ng ebidensya ang NBI at Energy Department para mapatunayang nagho-hoard o nagtatago ng supply ng LPG ang Francie Enterprise. The investigation is ongoing. Some cylinders were empty, some cylinders were half full, some cylinders were full. So the NBI is continuing the investigation and will file the appropriate charges. Ang NBI Anti-Fraud and Computer Crimes Division na siyang nakatutok sa LPG hoarding, kakukuha pa lang daw ng incoming and outgoing supply receipts ng Francie Enterprise. Mabibilang daw sa mga dokumentong ito kung ilan ang pumasok na LPG sa tindahan at kung ilan ang ibinenta nito. Ang DOE naman, tali raw ang kamay. Makikita namin kung mayroong unusual accumulation ng stock. So perhaps doon ma-assess namin kung mayroong pag-pipigil ng pag-distribute.